Unti-unti nang napagtatanto ni Putin na hindi siya ligtas kahit saan sa Rusya. Ang bansa ay nahaharap ngayon sa malaking kabiguang sila mismo ang may gawa. Hindi ito sanhi ng drone o misil ng Ukraine. Kagabi, 10,000 Ruso ang nawalan ng kuryente sa malayong silangan ng Siberia. Mahigit 4,000 milya ang layo mula sa Ukraine. Ang ganitong pagbagsak ng lipunan ay resulta ng digmaan na hindi kayang tustusan ni Putin. Napakabagsik ng kabalintunaan nito. Habang nagdidilim ang mga lungsod ng Russia, itinaas ng gobyerno ang presyo ng kuryente para pilit makakolekta ng dagdag na 160 bilyong rubles mula sa mga mamamayan nito. Dahil sa ganitong desperasyon, 6 na rehiyon sa Russia ay nanganganib bumagsak ang budget. Pinapatunay nito na nasisira ang Russia hindi dahil sa NATO, kundi dahil mismo sa kapalpakan ni Putin. Ganito nagsimula ang lahat. Ang sandali na 10,000 Ruso ang bumati sa kadiliman. Panoorin ninyo. Ngayon, gusto kong ipakita kung gaano ito kalayo mula sa hangganan ng Ukraine. Dahil yan ang nagpapagising kay Putin sa gabi. Makikita sa mapa na ito ay mga 7,000 kilometro o higit 4,000 milya mula Ukraine. Dahil sa distansyang ito, nalilito si Putin. Hindi niya malaman kung ito ba ay Ukraine o kung ito ay ibang bagay. Alam natin na hindi ito drone o misil. Dahil malalaman natin iyon mula sa mga radar ng Russia o kahit sa mga balita ng Russia. Kung mapapansin sa video, may maliwanag na liwanag sa langit bago madilim ang buong syudad. Sa katunayan, ito ay nakakagulat. Kaya pati ang media ng Russia ay naguulat tungkol dito. Ngayon, walang ebidensya si Putin para isisi ito sa Ukraine. Kaya tiyak niyang ibabaling ito sa NATO. At tiyak na sasabihin niya yan. Noong 1991, nangako ang NATO sa Unyong Soviet na laging magkakaroon ng kuryente ang islang ito. Pero ngayon, binabawi na nila ang pangako. Ibig sabihin, dapat sakupin ng Russia ang Kazakhstan. Simple lang talaga ang lohika ng mga Ruso. Pero biro lang ito, gaya ng alam ng mga regular na nanonood. Hindi ito ang unang blackout sa isang lungsod ng Russia. Ngayong buwan lang, 2 lungsod sa Russia ang naranasan ang kadiliman. Isa rito ang Belgorod sa hangganan ng Russia at isa pa ang Moscow, ang kabisera ng bansa. May rehiyon sa Moscow na nag-blackout, hindi dahil sa drone o missile, kundi dahil umano sa sabotahe ayon sa lokal na awtoridad. Ngayon, katulad din nito, sinasabi ng mga lokal na awtoridad sa rehiyong ito na hindi pa alam ang sanhi at patuloy pa ang investigasyon. Gusto kong ipakita sa inyo ang isa sa pinaka-nakakatawang tweet. Dapat tawagin ng mga Ukrainian ang kanilang mga drone na cause unknown. Dahil dito, bawat atake, mapipilitang i-anunsyo ng Russia na bumagsak ang refinery dahil sa cause unknown. Ibig sabihin, ganito na ang mga pagpupulong ni Putin. Tingnan ninyo. Ngayon, gaya ng sabi ko, walang ebidensya ang Russia laban sa Ukraine. Gusto ko talagang ipakita sa inyo ang interesting na clip ni Pangulong Zelensky. Sinabi niya ito, 20 araw na ang nakalipas, Oktubre 8. Hayagan niyang inimin na inaprubahan niya ang mga plano para magsagawa ng symmetrical na tugon sa mga pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine. Narito ang pahayag na iyon. Grusha Dobovich Ay ngayon. Maganda ang pagpupulong ko ngayon kay Vasyl Malyuk, pinuno ng Security Service ng Ukraine, tungkol sa ating operation. Nagkasundo kami sa ilang plano ng serbisyo, asymmetrical ang ating tugon sa digmaan ng Russia. Pinag-usapan din namin ang mga resulta ng mga sundalo sa Special Operations Center at Security Service. Nakikipaglaban sila sa harapan kasama ng iba pang bahagi ng puwersa ng depensa, particular sa Pokrovsk Front at iba pang bahagi ng harapan. Ngayon, hindi tayo sigurado kung bahagi ito ng asymmetrical na tugon ng Ukraine, kaya hindi natin ito maika-credit sa Ukraine. Pero may isang tao na dapat tumanggap ng lahat ng kredito rito. Para sa 10,000 Ruso sa dilim, ang taong iyon ay si Vladimir Putin. Hindi mahalaga kung kasama ang Ukraine o hindi. Ang tanging dahilan kung bakit naghihirap ang mga Ruso ay dahil sinimulan ni Putin ang isang pananakop na hindi naman niya kayang tustusan. Tingnan ninyo itong ulat na
Ipinakita ko sa inyo, ilang araw lang ang nakalipas. Sobrang lala ng sitwasyon sa Rusya na 6 na rehiyon ng Rusya ang halos naubos na ang kanilang mga reserba at nasa binggit na ng pagbagsak ng kanilang budget. Noong lumabas ang ulat isang linggo na ang nakalipas. Payas, may mga rehiyon na 2 o 3 araw na lang ang natitirang pera sa bank account nila. Ibig sabihin, malapit na silang maubusan ng pondo para sa gastusin. At tiyak na malaki ang ginagampanan nitong papel sa mga pagkabigong nakikita natin sa loob ng Rusya. Katulad na lang ng mga sandata ng Rusya, nabubulok na ang mga lungsod sa Rusya dahil wala ng pera si Putin para mapanatili ang mga infrastruktura na kailangan ng mga lungsod na ito at ng kanilang mga mamamayan. Tingnan mo ang ulat na ito. Dahil sa kulang na badyet, nagtipid na ang mga awtoridad sa mga lokal na rehiyon. Malaki ang ibinaba ng pagpapalit ng mga lumang elevator sa mga rehiyon ng Rusya. At gaya ng sinabi ng yumaong si Norm Macdonald, bahagi raw ito ng plano ng mga opisyal ng lungsod na magkaroon ng malaking sakuna. Sa katunayan, sobrang lumalala na ang kalagayang pang-ekonomiya sa Rusya na pati mga pahayagang Ruso ay naguulat na tungkol dito at gumagamit sila ng mga katagang talagang nakakalungkot. Iniulat ng isang pahayagan na ang Rusya ay nagbabalanse sa bingit ng pagbagsak ng lahat ng industriya. Ngayon, hindi ko pa naririnig ang katagang iyan noon. Pero di ko alam kung gusto ko itong marinig mula sa pahayagan ko. Pakinggan mo mismo. Sa ibang lugar, kulang ang pera ayon sa Moskovsky Komsomolets. Ibinitin ng Sentral na Bangko ng Rusya ang kanilang pangunahing rate mula 17% sa 16.5%. Gayunpaman, ang pagbaba ng pangunahing rate ay hindi magpapadali o magbabago sa buhay ng mga Ruso. Bukas, gayunpaman, nagpapahiwatig ito na nabigyan ng kaunting luwag ang ekonomiya kahit na may pag-iingat lamang. Ayon sa Nezavisimy Gazeta, ang industriya ng Russia ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pagbabayad ng utang mula sa kita ng mga kumpanya ay umabot sa bagong pinakamataas na antas. Sa kabila ng mahigpit na mga hakbang ng sentral na bangko sa patakarang pananalapi, muling bumilis ang pagtaas ng mga presyo. Ang industriya ay nasa pagitan ng pag-stagnate at pagbagsak ayon sa mga eksperto mula sa sentro para sa makroekonomikong pagsusuri at panandali ang pagtataya sa kanilang pagsusuri ng mga uso noong Setyembre at ikatlong quarter. Ayon sa Kommersant, mula Enero hanggang Setyembre, bumaba ng 375% ang bilang ng bagong Ruso at internasyonal na tatak sa merkado ng Rusya kumpara noong nakaraang taon. Mga dahilan, bumaba ang kakayahang bumili ng publiko at nabawasan ang access sa credit. Ngayon, habang nawawalan ng kakayahang bumili ang mga Ruso dahil sa pagpapalabas ng pera na mismong si Putin ang nagpasimula. Ano nga ba ang ginagawa ni Munting Vladimir? Pinapatawan pa sila ng mas mataas na buwis. Plano ng gobyerno na kumolekta ng dagdag na 160 bilyong rubles mula sa mga Ruso sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Sinisi ng pinuno ng Ministry ng Enerhiya ng Rusya ang mga Ruso sa pagtaas ng presyo ng gasolina dahil daw sa sobrang pagbili nila ng gasolina at kaya tumataas ang presyo. Parang ito na ang Russian Economics 100 at isa sa susunod na linggo. Sasabihin ni Putin na tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil hindi tumitigil sa pagkain ang mga Ruso. Siyempre, hindi kailanman kasalanan ni Putin. Paano magkakamali ang mabuting Tsar pero sobrang lala na ng sitwasyon? Kaya inutusan na ang Kremlin Television na maging magalang kapag nagbabalita ng masamang balita. Gusto nyo bang malaman paano nila binabalita ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Sa pagsasabing breaking news, hindi bumaba ang presyo ng gasolina ngayong araw? Pakinggan nyo mismo. Dahil ito ay katatawanan, hindi balita. Hindi pa rin bumababa ang presyo ng gasolina. O may ilang problema tayo dito. Sandali, hindi pa bumababa ang presyo ng gasolina. Ganyan na raw ang magalang na pagsabi ngayon. Kaya ang tawag na ngayon sa pagtaas ng presyo ay hindi pa bumababa. Hindi pa bumababa ang presyo. Hindi pa talaga bumababa ng malaki na nagpapakita ng negatibong pagbaba. Tama, ang tinutukoy ko ay malalaking producer. O dahil mahilig gawing positibo ng Rusya ang masamang balita, susubukan ko rin. Ang 3 araw na espesyal na operasyong militar ni Putin ay maganda ang takbo. Kakatapos lang ng militar ng Rusya sa unang araw nila sa ika-1,000 pagkakataon. Iuulat ko agad kapag nagsimula na ang ikalawang araw. Kaya ayun, yun lang ang meron ako para sa inyo ngayon. Sa pala, nagsimula kami ng Substack kamakailan lang. Kung mahilig kang magbasa ng balita,
tingnan mo ang unang link sa ibaba ng description. Kita-kits sa susunod.